Karaniwan nagaganap ang maraming sunog tuwing Pasko at Bagong Taon. Kaya naman para manatiling handa, nagsagawa ng fire drill ang Bureau of Fire Protection. May live report si Monica Berallo. Monica? Yes, Ivan, sa kasalukuyan nga ay ongoing ang ating fire drill dito sa Barangay Santolan, Pasig City. At ito nga ay may kaugnayan sa naganap na sunog kahapon, mismong araw ng Pasko sa Barangay St. Joseph, San Juan at sa isang apartment complex sa Quezon City kung saan libo-libong pamilya nga ang nawalan ng tahanan at nag-iwan ng 8 patay. Kaya naman para makaiwas sa mga ganitong klase na sakuna ay isang fire drill nga ang ating sinasagwa kasama ang mga kasama natin mula sa Bureau of Fire Protection ng Pasig City at si Senior Inspector Roy D. Quisto, City Fire Marshal. Good morning, sir. Welcome po sa Unang Hirit. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay. Now, sir, talaga naman kapag merong mga ganitong klaseng pangyayari, mga sunog, ang una talagang concern ng tao ay makalabas ng bahay. So, sir, paano ba talaga ligtas na lumabas sa mga nasusunog na gusali o bahay? Tama po yun. Unang-unang sa lahat, pag may sunog, ay siguraduhin tayo na hindi tayo nagpapanik. Kasi ang panic, yan po ang cause o sanhi ng mga namamatay sa sunog o na-discuss sa sunog. So, siguraduhin po natin na alam natin kung paano ang paglabas sa isang nasusunog na bahagi ng kwarto o bahay. Una, pag ang isang kwarto ay nakabukas, siguraduhin natin ito ay nakaisara natin nang sa ganun ang usok at ang apoy ay hindi kakalat sa buong bahay. Oo. Kung ito man ay nakasara at gusto nating lumabas, siguraduhin natin na ang ating paglabas ay ligtas, no? Ayun, nakikita natin, sir, no, meron tayong mga, ito kasama natin sa ating fire drill, parang nagbabalot sila ng kumot. Para saan yan, sir? Yung kumot na yan ay yan po yung pinagdugtong-dugtong na tela upang gamitin pag baba sa isang, kung ito ay ang nasusunog na bahagi ng bahay ay nasa pangalawang palapag. Ito ay magiging daan para tayo makababa sa isang bahay kung ito ay walang hagdanan. Ayun, dapat ba, sir, ay basa yung kumot o hindi naman? Dapat basa. Nang sa ganun, pag ito ay inabot ng apoy, ay hindi ito agad-agad masusunog. At ito ay pwede rin natin gamitin na pangtakip sa ating katawan kung masyadong mainit para nang sa ganun ay protection na natin ating mga sarili. Okay, now kanina, sir, sinabi nyo talagang yun nga, kailangan pumunta agad doon sa ating fire exit. Opo. Now, speaking of fire exit, ano ba yung mga fire exit sa mga gusali o sa mga bahay bukod sa pintuan na usually pinupunta ng mga tao? Paano kung malayo tayo dito? Kung ganoon ang sitwasyon, dapat tingnan natin yung ating mga pintuan na sa likod ng ating bahay o kwarto o di kaya bintana na maaari nating gawing daanan. Oo, tulad na nakikita natin ngayon, sir. At tingnan din natin na ang silid na yan o yung bintana na yan ay mayroong way papunta sa mga aisle o sa balkonahe, papunta sa labas. Ayun. Sir, nakita natin kasi nasa second floor yung sinasabi nga bentana, palabas yung parang fire exit. Opo. Siguro gusto lang natin sabihin sa ating mga kapuso na make sure na yung susi doon sa mga fire exit na yan, dapat malapit din doon sa bentana kasi useless siya kung nasa baba yung susi. No, sir, paalala lang natin sa ating mga kapuso. Tama po yun, no? Ang dapat na gawin natin, ang lahat ng kasambahay natin o ang lahat ng ating mga kasamahan ay alam kung saan ilagay yung susi. Ayun. Now, sir, sa aking ikatlong tanong, paano ba tamang iapula yung apoy kung sakasakaling magkaroon nga? Kasi minsan, di ba, maliit na apoy, lumalaki kasi mali yung pag-apulang ginagawa natin. So, paano po ba dapat itong patayin? Ito po, didemo na natin kung paano siya. Puntahan natin, sir, para makita ng ating mga manonood. Paano ba yung tama? Kasi hindi. Ito po ang ating papakita ngayon ay yung tamang paggamit kung paano patayin yung apoy na galing sa ating kitchen, no? Yung sa galing sa mantika, no? Usually sa ano yan sa mga nilulutong na iwanan, tama ba, sir? Sa ating kasambahay, sa ating mami at daddy o kung sino mang nagluluto, once na nagkaroon ng fire sa isang niluto nating kawali, madali lang po, no? Takpan lang po natin yan ng takip niya. Oo. Kung sakaling walang takip, basang-basahan, pwede na po. Basang-basahan na. Opo. Sir, dapat ba kapag kung wari may malaking sunog na ganyan sa lutuan natin, tama ba yung bubuhusan ng tubig? Ay wag na po nating bubuhusan ng tubig kasi pag nabuhusan natin ng tubig, papaalam na natin na ang mantika ay isang chemical fire, no? So pag nabuhusan ng tubig yan, kakalat lang siya at kung mayroon siyang madapuan na mga tela o combustible materials ay sisiklap at
mas lalong mahirapan tayong apurahin ng apoy. So mali yun. Mali Huwag po yun, bubusan mali. ng tubig. Huwag bubusan ng tubig. Dapat tela o kaya itakpan na lamang yun Opo, na susunog. ganun po yun. Opo. Yun ay kapag nagluluto. Eh kapag kandila, sir, meron akong nakikitang kandila. Para saan po ito? Paano kung dyan nanggaling yung sunog? Ano po yung dapat gawin? Kung dyan ang sunog, pwede po natin buwasan ng tubig. Pero kung halimbawa, ito ay mayroon tayong available na mga dry powders. Kasi kung wala naman tayong extinguishers, fire extinguishers, Oo. pwede po nating sabuyan yan ng buhangin. Buhangin. Ay Opo. nakita natin talaga, no? Kapag galing sa kandila, ang bilis nung... Opo, mabilis po Oo, lang yan, ang bilis no? nung, kalat Buwasan ng natin apoy. kuhaan ng buhangin. Pero Yan, ang mamatay bilis yan. din naman Opo. siyang patayin gamit ang mga sando, yung ating tawag dito, Buhangin po. buhangin. Opo. Ayun. Anyway, naku, maraming salamat po, sir. Sana marami tayong mga kapuso na natuto dito sa ating pinag-usapan ngayon. At sa mga ganitong panahon talaga, syempre, iba pa rin talagang mag-ingat tayo. Sabi nga nila, ay talagang prevention is always better than cure. Anyway, thank you so much, sir. Thank you At rin po. magmula muna dito sa Barangay Santolan, Pasig, balik muna tayo sa studio. Maraming salamat, Monica Beralio.